Good morning po sa lahat. Welcome to our channel. This is the first time po na mag-vlog tayo regarding sa ating nabiling sound system. So, this is the Powerworks brand. Ito po ay gawa siya ng Hanser Music, yung tagapaggawa din po ng customs na speaker regarding po sa mga bad mga gamit, kasing level po sila ng mga Marshall at saka Orange speakers. So ito po yung sub brand nila, which is the Powerworks, at saka ito po yung kanilang powered array speaker. So portable po siya. Yung model po na nabili natin is Power Array 2, which has a peak power of 2000 watts, and sa buong package po na ito may kasama siyang dalawang mid speakers or mid-high speakers na 4-inch, at saka may high frequency speaker din sa dalawa, which is high frequency compression driven sa, and also may apat po siyang DSP presets. Titingnan po natin mamaya sa manual kung ano yan or doon sa kanyang control panel, and then titingnan rin natin po yung kanyang pure wattage or the RMS, kung ilan yung kanyang wattage sa RMS. So ito po sa likod may nakalagay na designed in USA pero made in China. So halos lahat na po ng mga brand, kahit branded pa, kahit JBL pa yan, maka Boss, lahat po manufactured din ng China. So yung standards lang ang sinusunod, at depende rin sa bayad, the patent na pinapagawa mo sa China, kung mahal o mumurahin lang. So yan ang katotohanan sa manufacturing. And then dito sa ating subwoofer, mayroon siyang 12-inch na subwoofer. So i-unbox muna natin ito, yung dalawa, at saka tingnan natin yung pag-assemble and i-test natin kung okay rin siya. So let's do the unbox first. Okay, unahin muna natin yung kanyang subwoofer. So sa mga nagtatanong ng kanyang price, ibibigay ko na lang yung link mamaya sa online. Pero ito yung unit ko, nabili ko sa dito sa local supplier lang. So yung SRP nito is nasa 34,000 online, mapa Lazada man or Shopee. So bibigay ko na lang mamaya yung kanyang link. Hanapin nyo na lang sa description ng ating video. So pasensya po sa mga ingay-ingay dito kasi nakapalibot po yung mga pan dito saka harapan po namin may planta ng Toyota. So katabi ko pa naman ng car wash nila dito, kaya maingay yung compressor. So first, may manual tayo dito. So ito yung pinaka-importante. Ayan, parang nabasa pa to. So ito
dumikit. Okay. Dumikit siya. Pero yung graph na to doon naman sa sa likod ng ating subwoofer. So ang nakalagay dito is yan po, kung matitingnan nyo, 2000 watts yung peak power, pero 660 watts yung kanyang RMS. So di naman po masama, malakas naman yung 660 watts na RMS. Kung pangbahay lang, sobra-sobra na po ito. So yung balak ko kasi bibili pa ako ng isang unit, baka mga next year, paparentahan ko po, and bibili rin ako ng mga mixer saka microphone para extra income na rin po sa ating hanap buhay. And ito po yung kanyang other description sa kanyang array. Yung dito sa maliit speaker is dalawang 4-inch na mid-range drivers, at sa kanyang horn is 2 by 1-inch high frequency compression drivers. So meron din siyang Bluetooth. Ang kanyang preset sa DSP is 4 modes. May main, monitor, DJ, saka speech. So tingnan natin yung likod. Okay. So yan po, lapit natin yung camera. Dito sa likod, yan, first yung una nating itingnan yung kanyang settings sa kanyang wattage o voltage pala. So first, tingnan muna natin dito yung kanyang voltage. So may variable voltage siya na 220 to 40 at saka 100 to 120. So on off, and maganda naka-fuse yung kanang power supply. So once may short circuit, ito lang papalitan mo. And dito po yung logo ng Hanser Music. And sa mga kanyang panel, so may dalawa po tayong input, it's either mic or line. Dalawa po siya, tsaka may sariling gain yung bawat inputs. Then ito po yung kanyang audio out. So pwede mo siya ikabit sa other unit. And dito sa ibaba, ito yung audio out ng papunta sa maliit nating speakers yun sa kanyang array. And sa kanyang main volume, mayroon po siyang volume sa subwoofer kung sub lang ang patunugan mo ng malakas, and ito yung sa master o sabay yung subwoofer at saka yung kanyang mid-range speakers. So dito naman sa itaas, mayroon siyang pair which is for Bluetooth din, and then yung link. So pwede po malink yung dalawang unit pag may pares na po ito for synchronized na operation. And then dito po sa kanyang DSP na equalizer o presets, may 4 po siyang option, which is main, monitor, DJ, saka speech. So i-test na lang natin ito mamaya. So every push mo ng button na to,
mag-iiba yung kanyang preset na menu. So check lang natin mamaya. Ito po yung kanyang mukha sa harapan, and yan, malinis na malinis. So maganda kasi hindi expose yung speaker, may cover siya, at saka pwede mo rin siyang i-unscrew yung kanyang cover para malinisan later. So sa itaas dito po kinakabit yung kanyang pole, yung stand ng ating array speaker. So buksan naman natin yung kanyang array speakers. Okay, ito pong kanyang speaker na mid-range, which is the 4-inch at saka yung 1-inch na high frequency driver. So assemble muna natin and i-test yung mga features nito later.
na po yung ating assembled na speaker. So ikabit naman natin yung kanyang mga cable. Okay, so maya i-video ko na lang yung mga connection para klaro yung pagkaka detalye natin sa bawat video natin. So ayan na po, assembled na po yung ating speaker, and yan po ang kanyang kinalabasan. So tingnan natin sa likod. Bumili ako ng mas mahabang connector. Ito yung nilagay ko dito kasi parang ang iksi ng ganito lang kung ikabit dyan, parang umuunat ito. So may gagamitan nila yan later. Alright, so yan, assemble na natin yung ating speaker and na power on na natin. So ang gawin na lang natin is i-paired sa Bluetooth. So ito yung pangalan niya ng Bluetooth niya is SBC. So connected na siya. Tapos yung dial natin sa kanyang volume is naka 3 o'clock, and sa as well sa subwoofer niya naka 3 o'clock. So try natin play ng music. Okay, so try natin to. So ayan, try ko ilapit yung natin microphone natin. Okay. So regarding po sa kwan, pinalitan ko muna yung original wire niya kahit maiksi. So okay, volume down muna tayo. Sa inuulit ko, pinalitan ko yung muna yung cable niya na maiksi. Binalik ko muna sa original para matest muna natin yung quality talaga ng sound. So i-compare ko na lang yan later, yung kable kong isa, yung ito, pag makunat na yun, kung nade-deteriorate na, papalitan natin ito. Maganda rin yung kanyang quality. So ang gagawin ko ngayon, i-test natin yung DSP preset nya. Iwan ko dito yung mic natin sa harapan niya, mga almost 1 meter. So puntahan natin dun sa likod ng ating subwoofer yung presets para marinig yun yung quality ng bawat preset nya. So kunin muna natin yung camera natin. Okay, so ang lalabas niyan, yan.
natin dito para ma-pick up niya yung ganyan kalalabasan niya. Iwan natin dito yung mic para ma-pick up niya yung kanyang sound. So babalik ko ulit dun sa isa, i-volume natin. Yan. So punta muna ka dito sa likod, ha. So sa napansin nyo, medyo may pagkakaiba rin ng bawat presets. O sa akin, sa panrinig ko, yung main mas malakas yung bato ng bass, tapos yung sa monitor parang katamtaman lang, and yung sa DJ soft yung bass nya. Ewan ko sa pandinig nyo kung ganun rin. And sa speech, high tone yung talaga yung mid. So yan po yung feature na preset ni Powerworks Power Array 2. So ngayon punta naman tayo sa function ng kanyang mic. So ilagay natin dun sa kanyang terminal na input 1 yung cutting mic. So yan, kunin muna natin yung ating microphone. Okay, dito may generic po tayong microphone, yung X-Bass, pero bibili tayo ng matinong microphone later. Testing lang muna po ito. Ayan. I-pause muna natin yung kanyang sound. So punta tayo ulit dito sa likod. Ayan. So ang mangyayari niyan, dito natin ilagay sa terminal 1. So dalawang function nito, kung line, kung audio, nakaitaas yung button. Pag naka mic, isagad. Ganon rin dito sa kabila. So try natin i-dial to ng 12 o'clock. Tapos i-test natin yung microphone. Ayan, naka-on. So check mic, check, check, sound check, sound check. So ang disadvantage dito, wala tayong control sa kanyang mid. Subwoofer lang talaga dito sa ibaba. So pag ganyan, gamit talaga tayo ng mixer later. Testing, sound check. So ilalagay natin dito sa speech. Ganyan, chong
sound check. Or DJ sound check. Okay, so try natin sa labas, sa harapan. Yan. Test natin. Sound check, sound check, sound check. Test mic check, sound check. And test din natin yung kanyang feedback kung hanggang saan yung limit niya. Yan. Okay. Dito. Sound check, sound check, sound check, sound check. Test mic check. Okay, mga almost mga 0.8 meters yung pinaka-distansya mo sa kanyang speaker. So, depende rin kasi ito sa mic mo. If super cardioid to, sigurado kahit ilapit mo yan dyan, magiging feedback free yan. So, yan po yung features ng ating PowerWorks Power Array 2. So, conclusion, for the price, worthy naman siya. The sound quality maganda, pero as a test dito ng mas malaking area, magbablog tayo uli next day. So subaybayan na lang yung vlog natin. And sa quality ng kanyang mga material, parang nakita ko lang dito, ito yung sa pole niyang medyo hindi maganda pagkagagawa kasi may mga yan, hindi pulido. For the rest, speaker, yung bracket, cables doon sa likod, maganda naman. Sa mga dials, goods tong tatlo. Yung comment ko dito, ito medyo maluwag, ito medyo maigpit, maganda. Dito medyo maluwag, pero okay na rin as magana yung function. And the rest, goods na. So yan po yung review natin sa PowerWorks. And hope na sa next vlog, subaybayan nyo pa rin yung mga video natin. And paki-subscribe na rin po. Wala pa po akong subscriber as of now kasi bago lang yung channel natin ito. So God bless po sa lahat, and sana pagpatuloy nyong manood dito sa ating channel every time na may updates tayo. So yan lang po yung kabuuan ng ating video, and till next time, thank you very much. See you. God bless.